pinag-uusapan pa rin natin ngayon is yung forensic science, 'di ba? And this afternoon mga kabatas, meron po tayong bisita, special guest. Nahagi po to ng TikTok ng Basta Batas. Oo, Rico dyan. So, natuwa ako. And then, Small World kasi magkasama pa pala kami noong, yun nga, nasa SPD ako sa Advisory Council ng Crime Laboratory. Huwag na natin patagalin. Walang iba pa mga kabatas kung hindi si retired Police Executive Master Sergeant si Miriam Santos. Ma'am, magandang hapon po, Prof. Good afternoon. Hi, magandang hapon. Kamusta po kayong lahat? Good afternoon. And hello again. And Sir Rico John Ferrer. Tama Yes. po ba? Yes po, Prof. So, bakit Prof daw ang tawag natin, mga kaibigan? Kasi po si a retired Police Executive Master Sergeant at haba no? Ang professor na po ngayon no sa isa pong eskwelahan at nagtuturo po siya ng forensics. Yan. So makakasama ho natin siya ngayong hapon na ito. Prof, unang-una ho siguro first of all, thank you for your service sa Philippine National Police, and now private na person na po kayo. Ang tanong, kumusta po ang inyong pagpapalit ng serbisyo mula public service papunta sa private service daw ngayon? Kasi 20 years siyang nagsilbi sa PNP. 24 years. Oo. Sa una, medyo nanganganay ka kasi medyo nabawasan yung mga privileges mo as a police member of the PNP Forensic Group and PNP organization. But just the same, bago naman tayo naging police, ano lang naman din tayo, common tao rin, pare-parehas, diba? So, okay lang din naman, parehas, just enjoying the benefits of having those, yung mga pensions, yung mga ganyan. Kasi nag-early retirement na eh. Yun naman lagi, diba? No more tension, all for pension na. Yun ang maganda. Correct. Tama po. Mga kabatas, alam nyo, si Prof. Yam, ang gusto niya Prof. Yam Si Prof. Yam, nagtuturo po siya ng forensic science sa Lyceum University. Lyceum of the Philippines, diba, Prof? Diyan sa Batangas. Yes. Marami po tayong gustong, actually, Rico dyan, ang discussion po ng, ng forensic science is very wide and very deep. Pero for now, at least for this episode, kasi I'm sure and I hope hindi po ito yung first and last namin, Prof. Pag sinabi mo ba kasing forensic science, ano po ba ito para maintindihan ng ordinaryong Pilipino? Alright. Pag sinabi kasing forensic science, this calls for exact science. Lagi yan, eksakto. That's the reason why, ito yung lagi natin sinasabi, we are not allowed as much as possible to commit mistakes because we are dealing for all those identifications talaga. We need to identify the person beyond recognition, and we also need to identify all those pieces of evidence na nagkalat sa loob ng scene of the crime. And that's the reason why exact lagi dapat hanggat maaari yung binibigay nating tulong doon sa nagagawang investigasyon. Kasi it helps a lot for us to know who is the criminal offender and the perpetrator. Mga ganun. Legal aid po yan. Prof, was there a time na, kasi sabi niyo po exact science, were there times also na parang hindi ito eksakto dun sa mga itinutugma ayon sa inyong investigation? And ano yung ginagawa niyo dun? Not all naman, pero we need to have this, the so-called confirmatory. Okay. After those thorough examination, we need to have those tinatawag na confirmatory examination before releasing the result. So, at least, meron maraming pagsusuri ang magaganap bago magre-release ng result. So, we need to have this confirmatory testing or examination na mangyayari bago pa magkaroon ng resulta. Bago i-release. I have a question, Prof. Paano kung halimbawa, so kailangan syempre dapat forensic expert ka. Sabi natin kanina, it's wide and it's deep pag sa usapin ng forensic science, 'di ba? Paano kung halimbawa scene of the crime, yung SOCO na tinatawag,
Kasi nagmamadali, lahat natataranta. 'Di ba Rico diyan usually ganon? Paano kung halimbawa nahawakan mo yung kutsilyo or something kasi nakasaksak pa dun sa mahal mo sa buhay. Nakasaksak pa sa kanya. Ay tinanggal mo. Syempre kasi gusto mo i-check siya kung buhay pa o hindi. Is there anything wrong with that? No, as long as the investigator on case declared everything about those mga sabi niyo na nagmamadali, nahawakan, na imbes na yung medical legal officer ang kukuha ng patalim na ginamit, nakuha mo or nahatak mo, as long as sasabihin, para ma-eliminate natin during the time na nagkakaroon ng fingerprint examination, ma-eliminate yung taong napahawak or yung taong humatak ng kutsilyo. So, halimbawa ako, sinabi ko, nahawakan ko yan eh. So, yung fingerprint ko, eliminate na yon. Hindi na natin yun ika-count kasi ako yung napahawak. So, alam ko agad na hindi kasali yung fingerprints ko doon. So, dapat i-declare ng tao or ng investigator ng case na, ma'am, sir, nataranta yung pamilya, napahawak sa ganito, nakuha niya agad. So, dapat sabihin agad na may ganon para i-consider natin na napahawak pala siya, so kunan mo ng fingerprint yan para i-eliminate mo agad na hindi siya kasali kasi hindi niya sinasadya, napahawak siya. Yung mga ganon lang declaration. Kasi Prof, kailangan mas maaga. Paano, Prof, kapag halimbawa, yun nga, gamitin na natin yung example natin na may kutsilyo, no? At itong sabihin na natin yung suspect na tumatakbo, inilagay yung kutsilyo sa isang bag na isang inosenteng tao na hindi alam at later on natuklasan yung patalim na yun dun sa tao na wala namang kinalaman doon. Paano po tinitreat itong mga ganitong klase? Mr. Rico, kasi everybody is considered suspect, no? Mm. So, okay. whatever the situation is, kung mailagay naman niya doon, lahat kasi yan itinuturing nating suspect the time na nagkakaroon ng investigasyon. Mailagay naman yan doon sa bag nung sinasabi natin na sabi mo hindi sinasadya, still, yun pa rin yung mangyayari. This person na nagmamay-ari ng bag will be subjected for fingerprint examination. Just in case, pwede siyang maimbitahan kasi may mga fingerprint examination for comparison and for clarification naman yan. So, kasali pa rin siya, kahit nilagay dun sa bag niya, he will be subjected for fingerprint examination and as soon, baka pwede rin siyang iimbitahan, no? For some clarifications. Prof, anong usual ba na balikan natin yung pinaka basic kumbaga, anong usual challenge pag ikaw ay isang forensic expert? Wag natin pag-usapan yung budget ng PNP kasi talaga, di ba ko dyan, challenge talaga siya. Pero ano yung usual, are you emotionally attached? Pag halimbawa nakikita mo yung gruesome yung may apektado ba kayo? Or aside from that, ano yung mga normal challenges that you faced when you were still active in service? Oh yes, definitely ang answer ko dyan, oo, no? We are all emotionally affected pagka may mga ganyan. Kaya lang, we are talaga properly trained not to consider emotions kapag dating sa investigasyon. Kasi hindi mag-go through yung investigation kung uunahin natin yung emotions. Kasi kaya meron tayong tinatawag na EQ, di ba? May mga emotional quotient na tinatawag. Kailangan emotionally stable ka dyan. Kasi minsan, makikita mo, tulad ng mga kasamahan ko na mga may anak, mga mother na meron silang anak, tapos ang aming kaso ay mga bata na nilagay sa rep, sinaksak ng ama. Oh no. Yung mga ganon, or yung the usual, may nilalagay sa drum. Siyempre, emotionally, agad sila affected. So, sasabihin nila agad, Yam, ikaw na lang. Kasi tutulo na yung luha nila. Di ba? O yung mga naiwan sa loob ng sasakyan, di namamalayan, pumasok yung bata, di na. So, pag bata, ganon, or sunog, pamilya. Does it affect your quality? Pero kung ganon, because di ba Rico, hindi naman natin maiwasan, tao tayo eh. Paano natin maa-assure ang publiko, Prof, na hindi naaapektuhan yung quality of investigation dun sa kung naapektuhan ka emotionally sa pag-iimbestiga sa isang kaso?
Oh yeah, una sa lahat kapag nararamdaman na namin may kasama kaming ganun, hindi na siya kasali sa investigation Mm. para hindi maapektuhan yung trabaho. Kailangan kasi matibay yung damdamin mo diyan, lakas ng loob. Mm-mm. Mm. So una sa lahat, inaalis na namin siya sa team composition so Ah. that everything will go on and run smoothly as much as we wanted to be nangyayari sa pag-iimbestiga. Di siya kasali. Mm-mm. And then continue lang, no, kami, wala kasi kaming tinatawag na yung parang ano ba yung ginagawa nyo para kayo dito, makaligtas dito. Yung, Mm-mm. nandito kasi yan, mental baggage yan, di ba? Mm-mm. So, Mm. ano yung ginagawa namin? Wala rin. Basta ganyan lang. And one after the other, one after the case, nag-iiba-iba. Iba-ibang Mm-mm. kaso yung tumatakbo sa isip namin. So, wala kaming tulong na mabibigay sa ganyan, kundi talagang hindi ka pwedeng sumali para hindi maapektuhan yung trabaho. Mm-mm. Ganun lang. Rico John. Para tuloy-tuloy. Oo. Mm. Prof, I wanna ask yung tinatawag ho nilang chain of custody. Ano ba itong chain of custody na to? And siguro para ho malaman din po ng ating mga listeners, ng ating mga viewers Oo kung nga. pag nila yung chain of custody, ano ho ba ito? Okay, chain of custody form talaga yan, no? Papel yan and that's considered as one documentary evidence, no? Sa totoo lang, kapag ka nagtawag ang isang investigador for investigation, dapat kasi ang uunahin isipin ng investigador ay yung pieces of evidence na Mm. nandoon sa loob ng scene of the crime. Mhm. So ngayon, hindi matatapos kasi yung pag-iimbestiga kung wala itong chain of custody form na tinatawag. Mm. And the core of all investigations na nangyayari is that the chain of custody kasi ito yung nagbibigay, sabi nga nila to maintain the integrity of those pieces of evidence, kailangan meron kang chain of custody. Sa chain of custody form kasi reflected po lahat on how and when was the time. When is the proper time na pwedeng i-submit and who is the receiver at sino yung nag-deliver. To include the requester's name, signature, time and date, yung office, malaking bagay yon yung papaano ko sa'yo ibibigay proper turnover po ng pieces of evidence. Paano ko ibibigay anong oras at anong araw para hindi po magkaroon ng broken chain of custody. Ngayon, yung ebidensya po kasi pinapangalagaan natin yan. So kailangan makita natin yon. Di ba po pag sinabing chain of custody, chain as in kadena. Mm-mm. And then Mm-mm. custody is na kanino na ebidensya. Kapag nagkaroon ng puwang yan, questionable yan sa court. Mm. Tatanungin, itong oras na to na hindi mo na i-turn over sa evidence custodian, nasa ng ebidensya? Mm. Di ba mag-iisip tayo lahat, nasa ng ebidensya? Hindi ba to napalitan? Hindi ba to na-altered? Di ba Yeah. to nagkaroon ng changes, na-tampered? So, ito yung pinakamahalagang bagay pagdating sa investigasyon. Paano natin ma-maintain yung integridad? So, reflected sa chain of custody form, yung kung ano sinasabi doon, pati yung markings nun kasali. So, sino yung nag-deliver, sino yung nag-receive, at na kanino na. So, hindi pwedeng mag-go through ang investigasyon ng ebidensya kung walang chain of custody form na tinatawag. Kundi, magkakaroon ng broken chain of custody, mababaliwala ang lahat. Kasi magkakaroon ng problema doon sa sinasabi na nga nilang proper turnover of those pieces of evidence hanggang makarating sa korte. Kaya sobrang ingat po daw sa evidence. Speaking of pag-iingat, Prof, paano, how do we assure yung mga, kasi last April lang, meron kaming tinulungan na kabatas natin na that has something to do with evidence na pinakailaman ng Barangay Tanod. How sure are you, how can we be assured na kapag pumasok na yung investigator ng police, no, dun sa scene of the crime, pag nangolekta na ng ebidensya yan, how sure are we na hindi yan matatamper, hindi yan makokontaminate? Okay, firstly, hindi muna nagaganap ang crime scene processing or crime scene investigation. Una sa lahat, kailangan natin ng crime scene preservation. Preservation. Nakakalimutan minsan yun. We need to preserve the scene of the crime bago magkaroon ng crime scene investigation because we need to preserve the pieces of evidence inside the scene of the crime. Di ba po? So doon sa crime scene preservation, tumatakbo na kung paano ba nagkaroon ng preservation dito sa mga ebidensya na to. Para malaman din ng mga forensic investigators kung ano yung dapat at hindi dapat. Kasi hindi naman po lahat yan ay kasama sa pag-iimbestiga. Although, kailangan natin consider pieces of evidence with forensic relevancy ang aming kinukolekta.
dapat with evidentiary value. So, pinapahalagaan meaning, natin Prof, scene of the crime kung Meaning, Prof, pakitagalog yung evidentiary value. kailangan may kinalaman ebidensya, forensic relevancy, at itong ebidensya nito ay malaki ang may tutulong nito. Doon sa Kasi kaso. minsan, yung mga nakokolekta, baka hindi. Oo. Ngayon, ang nangyayari kasi, kailangan muna i-practice yung crime scene preservation. Kasi yung mga tao, ang nauuna po sa loob ng crime scene processing, we usually ask for those force multiplier na tinatawag. Sino ba yung mga force multiplier na yan? Street sweeper, retiree, marites, chismosa, lalaki, babae. Sila yung nauuna. Effective. Security guard. Effective ba mga Kaya po marites? ang nangyayari, itong mga ay, opo, kasi sila yung mga nauuna sa crime scene, di ba po? Yan. So sana kung hindi sila nagkakalikot, yung mga chismoso, mga chismosa, Correct. sila po yan. Yung mga street sweeper, yung mga guards, security guards, yung mga retirees, yung mga snatcher, mga hold-upper. Kasi Talaga pinapasok pati nila sila, yan. Anong mapapakinabangan nila dyan, di ba po? Oo. Gumugulo. Kaya dapat sa isang barangay, minsan nire-request kami to conduct crime scene preservation course or seminar para kung may nangyaring krimen sa lugar nila, alam ng mga tanods, alam ng mga kagawas, ng chairman, kung ano yung gagawin nila. Orientation. Okay, Yes, you gave me an idea, madam. We can coordinate further, no? Or kasi kayo mga marites, wag nga kayong pakailamera. Ang kaya, yung mga marites talaga, Your magulang Honor. sa crime scene. Pupukpukin ko kayo ng gavel.